Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Magandang umaga po muli. Narito po ang ating Department Head ng City Social Welfare and Development Office na siya po ay mag-report sa sanggunian regarding po sa status ng kanilang program sa nasalanta po ng Bagyong Glenda. Pwede po. Good afternoon po, Vice Mayor, and to our honorable councilors ng Lungsod ng Lipa. Magandang umaga po. Regarding po dun sa mga damages, as we received from the barangay captain po, more or less 17, as of kanina lang po ito, we come up with 17,635 partially damaged families po. Ang nabigyan po namin ng relief ay nasa 8,000 pa lang na families. So, priority lang po namin yung talagang mga totally damages na pamilya. At ibinatay na din po namin ang distribution sa mga kapitan, sa Barangay Disaster Coordinating Council, kung papaano ho ang distribution, tinuruan na lang po namin sila. Kasi nakabase po ito sa member of families, kung ilan po at kung ilan ang matatanggap nila na goods na galing po sa DSWD. So, yung ilang barangay na nagte-text po na hindi sila nararating ng relief, maari pong hindi sila nagbibigay ng pamilya, list of family members affected. So, hindi naman po kaagad kami makapag-release ng wala po iyon kasi yun ho yung aming pinagbabatayan kung ilan ho ang quantity na ibibigay po namin na goods sa mga families po in their own barangay po. And then, nagkameron ho tayo ng 6 na evacuation center from Sabang Elementary School, from TM Calao, from Pusil Elementary School, from Tambo Elementary School, San Salvador, at saka po Halang. Yun lang pong na-declare na casualties natin ay isa from Tambo, at sa ngayon po ay meron po tayong nire-rescue dito po sa may Pamintahan River, na ang report po sa amin ay 4 na families, 2 bata and 2 matanda na hinuhukay pa po ngayon. So, we're not able to provide the backhoe kasi hindi po talaga makakaahon po doon. Pero ang atin hong disaster rescue operation po ay nandun pa rin at pilit hong hahanapin yun hong na-report na nawawala pong mga tao pa. And then, yun yung evacuation center, ang natitira na lang po ngayon ay Sabang, Tambo, at saka po yung sa TM Calao na lang. 3 evacuation center na lang po. So, tuloy-tuloy naman ho yung ayuda na ibinibigay ng local government sa kanila. Ano pa ba? So, yun lang po ang aking report for today. Any question po? The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, I do not know if the head of our CSWD can answer regarding the request allocation of funds for the construction of evacuation center at Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa. As you have mentioned, we have utilized at least 5 to 6 evacuation centers, and now we are only utilizing 2 or 3 evacuation centers. So with this experience na first time po tayong nakaranas ng ganito katinding hagupit ng bagyo, kailangan pa po ba natin ng panibagong evacuation center o ano po ang mas prioridad para sa prevention sa pre-disaster program na po pwede nating paglagyan ng hinihingi po ng CDR-RMC na kung saan ay ito'y nagkakahalaga ng 25 milyong piso. Na sa acting pong tingin, Mr. Presiding Officer, ay ang mismong mga pasilidad ng ating Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa ay pwede nang maging
evacuation ng ating mga kababayan kung sakasakaling magkaroon ulit tayo ng mga ganitong pagkakataon na sa halip na tayo magpatayo ng panibagong evacuation center. Ano pong assessment nyo dun sa mga evacuation centers natin? Di po ba dapat mag-identify na lang tayo kada distrito at i-improve na lang natin, dagdagan natin ang mga facilities, yung mga pwede nating identify, at nang sa gayon ay mas magamit pa natin sa makabuluhang bagay sa halip na mapatayo tayo ng panibagong 25 million worth na evacuation center, ma'am? Actually po, ako po ay galing sa meeting po ng executive kanina lang po regarding ho doon sa 70% ng total budget po natin sa disaster po. Yun yung evacuation center, meron ho siyang area na nire-required po. Ang number one po, yung, kasi doon din po natin ilalagay yung stock room o yun pong ating lagayan ng mga supplies na kumpara ho doon sa ibang mga cities na meron na pong mga evacuation center, kaya madali po silang nakakapag-provide ng mga goods. And then isa din po ito sa requirements ng ating National Disaster Coordinating Council para ho yung supplies from the national ay maibigay na before the typhoon po o before the disaster po in the city. So yun hong amount na 25 million ay pinakiusap po namin kanina na mabawasan. Siguro po ay by phase muna ang gawin para ho yung provision ho natin ng GI sheet or ng mga bubong po sa ating mga kababayan ay may bigay po natin batay po sa pangangailangan ng bawat pamilya. So yun ho ay i-resolution lamang po kung magkano ho yung gagawin natin na budget para po doon sa evacuation center sa KLL po. Mr. Chair, nabanggit po ni Ma'am Lerma na pinapakiusap na mabawasan yung 25 million worth na evacuation center. So ano po ang naging desisyon ng council? The majority of the council po ay nag-recommend at nag-approve naman po para mabawasan. At least po ay meron lang pong makitang effort sa city government na tayo ho ay nag-i-initiate na magkameron talaga o magpo-provide po tayo ng evacuation center. Kasi yung mga elementary school po natin, sir, para po sa inyong information, yun yung mga binanggit ko na evacuation center, they are all victims din po ng disaster. Ang iba pong mga school o iba pong mga rooms ay tanggal din po ang mga bubong. So, hindi naman ho namin kaagad mai-rekomenda na doon dalahin sa mga elementary kasi yan po talaga ay for school purposes po. So, iba ho yung nire-rekomenda namin yung talaga hong evacuation center. Mr. Chair, ang lungsod po kasi ng Lipa ay hindi naman talagang disaster prone. Nagkataon hong tinamaan tayo ngayon. Ang atin pong nirekomenda ay kung kailangan lang pong priority ay bodega. Siguro hindi ho ito magkakahalaga ng 25 milyon. Ang atin pong sinasabi ay bakit po magpapagawa tayo ng isang bagong evacuation center whereas meron po tayong mga available facilities na pwede nating custom built or iayos natin, dagdagan ng fasilidad ng tubig. Kasi halimbawa, ang kulayo ng lungsod ng Lipa, nawawalan nga po ng pasok diyan ng ordinaryong araw pagka nag-brown out dahil wala pong tangke ng tubig. Halimbawa, maglagay tayo doon ng isang malaking tangke ng tubig, isang bodega, at ma-utilize during, kasi wala din naman hong pasok yan, pagdating ng meron tayong typhoon na ganyan ho kalakas. So, may utilize din. Meron po tayo dong isang gym na po pwede nating isaayos, lagyan ng palikuran na marami para in case na magkaroon ng evacuation doon sa lugar na yon, meron hong magagamit. Kasi kung atin hong titingnan yung rekomendasyon ng taga-national na magkaroon tayo ng isang evacuation center na kung saan ay magpapatayo tayo ng isang bago. Whereas meron naman tayong pwedeng i-identify. Sa Maynila, palagay ko, kahit ganun kayayaman ang Makati, ang Quezon City, ang Manila, still they're utilizing yung mga public schools natin. I think
mag-identify tayo kada distrito. Napakagaganda po ng mga pinagawang mga type ng building diyan. Ano? So, siguro i-identify po natin yung mga type ng building na yan na nakalagay po ng mga pangalan na magaganda. Ano? Yun ang i-identify natin ng mga evacuation center, dagdagan natin ng fasilidad. Ano po? Na siguro hindi tayo gagastos ng napakalaki, ay makakapagbigay pa tayo ng mga immediate na tulong, kagaya nga po ng shelter assistance para sa ating mga kababayan na may mahigit 17,000 na ang naapektadong pamilya, ma'am. The Honorable Monte Alto is recognized. Maganda po yun. Before you, siguro concentrate muna tayo dun sa immediate concern na kasi ito yung forte talaga ni Lerma. Maganda po yung sinabi ni Konsehal doon. Yung po kasing kung papagawa tayo ng ating panibagong evacuation center, ay mahirap po kasi napakalaki po lungsod ng Lipa. 72 barangays po ito. So kung isa-centralize natin, ang hirap po ng ating evacuation. Ano po? Gagastos ka ng 25 million. If just imagine mo from Tagbakinha lang, i-evacuate natin dito sa iba't iba. So napakalaking operation po ang gagawin. Whereas kung per district po ang gawin natin, may mga gymnasium na, may mga eskwelahan na, i-provide lang natin siya ng facilities, gastusan natin ng facilities, mas maganda po ang magiging operation at mas mabilis po ang magiging response natin. Yun po, naniniwala po ako doon. So doon po sa ating topic ngayon, yun po ating ipinamigay na mga tulong, 8,000 na po na tao o families yung nabigyan natin ng tulong natin. Apo. Yun po. Yung po bang tulong na ito, dahil ka-approve lang po natin nung ating 30% disaster fund nung isang araw, ito po bang itinutulong na ito? Ito po ba yung ating ipinondohan nung nakaraang taon na ating pre-disaster? Hindi po, bali ito ho yung ngayon, doon sa QRF na po siya naka-charge. Yung ipinamimigay natin na goods, yun po ay sa quick response na po. Ito po? Opo. Ganun. Bali ho kami ay nangutang na. Face value na lamang po sa mga suppliers natin po sa market. Pero tayo po ay nag-alat ng maraming food, shelter ba? Kung yung pong ating in-approve na pre-disaster Yung sa nung nakaraang pre-disaster taon. po is 50,000 lang po. 50,000 Yung na ipamili po na goods. pesos? Apo, 50,000 lang po. Yun po ba yung ating in-approve, Mr. Chairman? Nung nakaraang taon na pre-disaster para sa mga pagkain na dapat naka-imbak para just in case na may disaster na dumating, ay siya nating kukuhanin. Di mo ba ganun yun? Para sir, yung last year ay hindi na po siya gagamitin ngayon. Parang ang kailangan po natin gamitin yung 2014 allotment po for disaster. Pero tayo po ay nag-approve nga ng pre-disaster last year. Apo. Para nga po, kung may darating na disaster, ay may automatic tayong kukuhanin. Di Apo. ba? Tada ko po yun, in-approve natin yon. So, hindi mo ba dapat may pondo tayong ginagamit na in-approvehan natin last year para magamit sa disaster ngayon? Kasi po pre-disaster Sir, last year, nagkameron din ho tayo ng bagyong Ophel. So, yun hong ating goods po na for last year, noong November ho natin na ipamigay sa mga tao. Asa na uubos na po yung pondo yung... Kami po ay nag-0-0 balance nung December po. So, ganito po yan. Kaya ko po tinanong yan, importante pong malaman natin yan sapagkat sa mga dumarating na kalamidad sa atin, hindi na po pala po pwede na hindi tayo maglalakgay ng malaking pondo sa pre-disaster. Ang ini-request po ngayon ay may building, kung ano-ano po, infra, kinakailangan pong may nakaalatayong pondong malaki sa pre-disaster para sa shelter and food. Para po, kung sakaling sa susunod na mangyayari pa, at wag sana, ay meron na po tayo karakarakang kukuhanin at hindi po tayo kukulangin. Apo. Yun po ang sinasabi ko. So, importante pong nalaman natin to para po yung ating a-approve ang 70% pa, ay sana naman ay mailagay natin ang malaking porsyento nito sa shelter and food
para kung may mangyaring sakuna o disaster man sa susunod, ay nakahanda po ang lungsod ng Lipa. Okay po. So, yun po ay nirecommend ko din po kanina sa meeting namin na pwede naman pong mag-charge doon sa ating 70% at na ninoted naman po ng ating city administrator. The Honorable Katipon is Mr. recognized. Chairman, kasi yun nung last year, ma'am, meron ho kayo Construction of Disaster Operation Center na worth 2 million. Ito kasi napatayo na. Yung last year po ay hindi pa po siya nag-materialize. Nasaan ho yung pondo na rin? Parang nasa trust fund pa po. Trust fund. Kasi yung may construction, doon ho kasi last year natin, na yung 70% reduction ko natin, yung calamity fund, na almost 60 million, ang napapunta ho sa 70%, almost 42 million, na nagpagawa nga ho tayo ng mga drainage, artesian well, noon last year. At nagkaroon nga ho na isang Construction of Disaster Operation Center, hindi ho ito nagawa. Dito ho sa ipinamimigay nyo ngayong Existing ho yung disaster center natin. Nandito ho sa tabi ng... ano ang ginagawa natin ngayon sa disaster center? Ano hong meron? Yun hong disaster center ay hindi pa ho siya operational pero ginagamit ho naming stock room. Doon ho muna ang ginagamit naming lagay ng mga goods. Doon ho kami namimigay kasi wala pa ho siyang tiles. Wala pang finishing po. So wala pang finishing. Apo, Sa parang 2 ngayon million pa lang kulang. Apo, ngayon pa lang ho ni-request yung another 1.5 para ho sa finishing. Noon ho center. kasing Huwebes, ako lang hindi nakarating. Ang sanggunian ho, nasa kanilang magandang loob ay ng isang state of calamity na ho yung 30% na natitirang 18 million para ho dito sa 60 million calamity pa na 5% reserve kung tawagin natin. Ay ang intended po nito, kita ko ho, pinulsuhan ko ho ang bawat konsihal na narito. Talagang for goods at saka ho dito sa mga yero. Dahil ang pangangailangan ho talaga ng tao, kitang-kita ho natin ang pangangailangan ng tao agad. Una yung pagkain, padalwa yung kanilang bahay na naalisan ng yero. Mapakadami ho dito sa ating lugar na naalisan ho ng yero ang bahay, nahubaran. So, ang naging stand ho ng mga sanggunian at sila ho ay mismong nagpuntahan sa mga barangay noong kinabukasan at nag-inspection ho mga konsihal, nag-aktual. Sa aktual ho nilang nakita ay mga yero ho ang pangangailangan. Ano hong makukuha ho dito ng DSWD? Kami ho ay naka-on duty ho last Saturday and Sunday ang Disaster Council. Nagkameron ho kami ng actual visitation sa barangay kasi nga po ang ating pondo lang sa QRF ay 18 million. So ang naging desisyon ho ng council ay i-priority muna ho yung mga pamilya na noong Sabado po ay wala pang bubong. Yun nga pa. Kasi ho kung bibigyan ho natin lahat itong 17,000 na itong apektado, kulang ho yung budget natin. So ang naging final nga po ay dinag-identify ho kami noong Saturday, Sunday, yun talaga hong mga wala pang bubong, yun muna ho ang ating uunahin bigyan. Pero nakipag-coordinate kayo sa mga kapital like ABC at saka mga barangay captain na sa kanila ho kasing budget, Yes yearly annual budget nila sa barangay, meron din ho silang 5% na calamity fund na pwede ho nilang gamitin na ngayon. Apo. Dahil nag-declare ang sanggunian ng state of calamity. So sila ho ay nag-submit sa amin ng mga listahan ng pamilya. Yun ho yung in-evaluate namin at binalidate sa barangay. Majority naman ho doon sa kanilang mga budget ay 30,000. Pinaka-maximum na po ang 70,000 sa isang big barangay. So ang kanila ho namang pinurchase ay mga power saw. Kasi nga po ay kailangan i-clear yung mga daan. So ang ilan ho sa mga barangay ay talagang naghanap po at ang iba naman po ay generator, genset po. Okay. Areho hulilaan sa aking suggestion na ho. Yung City Disaster Risk Reduction Management and Council, nabuksan ho ni Konsihal doon ho sa inyong work program, sa capital outlay, meron ho kayo construction of evacuation center worth 25 million at the KLL compound. Evacuation center, Barangay Sabang, 2 million. Back-to-back mobile patrol, 1 million. Ito pa rin ho ang ini-insist ninyong ma-aprobahan ng Sangguniang Panlungsod. Yan ho, Councilor, ay mababago kasi kanina po ay nag-meeting po kami para ho sa revision po ng 70%.
para ho makumply yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan po. Dahil ho, sa tingin ko, ang pulso ko ho sa mga kasama kong konsehal, katulad ko rin ho, at higit ng ating Vice Mayor, naunahin na rin ho muna yung basic needs, yung yero, yung pagkain, at saka ho yung mga pako at yung mga kokulamber, siguro pwede na ho yan siguro. Thank you po. Okay po, noted po, sir. The Honorable Puwa is recognized. Magandang hapon po. So, isang katanungan lamang po patungkol na rin po doon sa nabanggit po ni Konsehal Don at saka ni Konsehal Raul po patungkol doon sa ating evacuation center na naulit po niyo kanina na ito po ay requirements. Para tayo madalhan na rin ng goods mula sa national government, no? National office. Tama po ba? Apo. So, gaano kalaki po ba talaga ang requirements po ng required po sa atin na evacuation center? Sir, hindi ho ako expert dyan. Siguro po ay co-coordinate ko muna po kay Leo Tadeja. Yun ang ating disaster officer. Kasi po, sa pag-ano po namin nga kanina, sa pag-uusap po namin, nakita po namin na kumbaga, nakalagay po dito 25, kumbaga kung iisipin po namin, napakalaki nun. Yung po ba'y, kumbaga, kailangan ba may mga rooms pa? Or isa itong parang gym type na evacuation center? At saka kung, gaya na ulit yan ni Consul Raul, na kumbaga masyadong maliwag, kumbaga abala, kumbaga sa laki po ng lungsod ng Lipa, hindi po ito kagaya ng bayan ng Balete, gaya ng bayan ng Mataas sa Kahoy, na kung saan iilan yung barangay. Tayo po dito sa lungsod ng Lipa may 72 barangay. So, kung tayo maglalagay ng isang evacuation center, gaya sa KLL, parang napakalayo, kumbaga mula West District, bibit-bitin pa natin yung ating mga evacuees papunta sa KLL. Kumbaga parang napakalayo, At kaya tama po yung naulit kayo ni Consul Raul na kung po pwede ay per district ang ating evacuation center. Mas magagamit po natin yung kaysa isang evacuation center, isang malaking evacuation center na kung saan ang makikinabang lamang ay yung mga nasa paligid. Yung po ba hindi po nabuksan sa pag-uusap nyo kanina? Yun ho ay nabuksan kanina at nagpa-finalize lang. Iniwanan ko po sila doon kasi nag-text po sa akin si Sir Mike na kailangan nyo daw po ako dito. So, siguro po mafa-finalize. Pero na-erase po namin yun na baka po pwedeng doon ho muna kuhanin. Ang i-priority muna ho natin yung mga needs. Kasi wala na hong adjustment na pwede kundi doon lang sa evacuation center Doon sa budget ng 70% po. Kasi lahat ho yun ay ginagawa na din po natin sa barangay. Okay. Tama po. Nakita ko naman po yung effort nyo nung bagyo. Okay po, tayo pinag-usap nung kaorasan ng bagyong-bagyo, nasa opisina kayo. Apo. Kahit yung opisina nyo nga ay binagyo din, Disaster din. Disaster din yung bagyo nyo. Ako'y umiikot ho nun sa iba't ibang barangay nun. Siguro po, last question na tayo kasi si Lerma, marami pa rin akong pupunta. Okay, last two questions sa langot, narito rin akong taga-Batelec. The Honorable Mendoza is recognized. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Kay Ma'am Lerma ho, maganda umaga rin ho sa inyo. Kasi kanina hinabanggit ho ninyo na ang families na apektado po sa atin ay 17,000 something at ang nabigyan ho ng relief goods pa ay nasa 8,000 something pa ho lamang. At pinaprioritize. Gusto ko sanang malaman kasi nag-alat nga at nabanggit nyo rin ho kanina na ang ating pong pondo na ginamit po diyan para sa 8,000 na relief goods ay nanggaling po sa ating pong 18 million na inaprubahan sa ating pong quick response. Meron po ilang porsyento na po ng 18 million na nagastos ho natin para ho mabigyan yung 8,000 families at yan po sa relief goods pa lamang. More or less po ay nasa 3 million na po.
So 3 million na po para Apo. po sa 8,000. Yes So kailan ho kaya natin dadagdagan pa po ang purchase po ng mga pagkain at para naman po mabigyan po natin yung mga remaining na Sir, ang- 9,000 pa ho? Okay po. So, ang ginawa lang ho din namin in coordination with the barangay, yun talaga muna hong poorest of the poor ang bigyan. So, kaya ho yung iba na waiting, ay sila ho'y naghihintay na baka po pwedeng bubong na daw lang ho ang ibigay. So, basta ho yung nakatanggap lang, ay yung talagang poorest of the poor ho nung So sa ating ayon sa barangay. survey po ninyo, ayun talagang nangangailangan na talaga Yes ng po. panahon ngayon. Apo, kasi yun naman yung mga ibinibigay natin na relief good, hindi ho namin basta nila ipinauubaya sa kapitan. Kami ho ay pumupunta sa barangay para ho nakikita namin na talaga nakakarating sa barangay. Salamat po sa DSWD sa action ng ginagawa. Kami po ay divided into 3 po. Bawat barangay ho, may mga assignment po kami na hinahawakan. Kaya alam ho namin kung ang problema ay sa San Benito, identify ho namin yung tao na naka-assign po doon. Eh dun po sa natitira na sinasabi nga ho ninyo na ang bibigyan po natin ay shelter pong ibibigay natin o sa madaling salita po ay yero, Apo. bubong pong ibibigay natin, kahoy at saka pako. Ano po? Dahil yun ang nakalagay sa ating ordinansa. Apo. Ano, kailan ho kaya makakapag-umpisa makapagbigay po ng sinasabi po nating mga yero at mga bubong? Kami ho ay kanina ay marami din kausap ng mga supplier na pwede ho magpautang. So, siguro po ay hanggang Wednesday ay Makakapag-umpisa na po tayo sa makakapag-distribute na po Miyerkules. tayo ng bubong. Makakapag-distribute. Paano po ang magiging distribution po natin sa bubong po, sa pamamigay po ng yero? Kasi nagbigay po kami ng kasama rin sa ating ordinansa. Ang nakalagay po doon na una ay pagka may litrato, kailangan ho ng barangay certification. Pero ako po yung nagsalita na una, ang sabi ko po ay kung po pwede kahit wala ng litrato. Kasi yung iba ho ay pinipilit nilang mabubungan lamang at malagyan ho ng kaunting trapal, malagyan din ng mga yero na napupulot nila para ho magkameron naman ng takip po ang kanilang bahay. Paano ho ang magiging proseso po natin sa pagbibigay naman natin ng ating pong mga bubong? Yun hong sa bubong ay di gawi ang mga kapitan ay ininstrakan din namin kung ilan ho yung bubong na natanggal. Tapos meron hong kapitan talaga hindi nakapag-picture dahil ho ng brownout na wala na hong charge ang kanilang So, camera. pinagawan na lang ho namin ng certification in general po sa bawat barangay. Kasama ho yung listing ng mga totally and partially damaged po. So it is up to the barangay captain and to the barangay council yung mga isinasabit po sa inyo para mabigyan po kung alin ang mga prioridad po nila. Yes po, pero kami ho ay may listing din na amin. Meron Para ho din po. may validation po tayo. Aha. Kasi kanina hinabanggit nga ho ninyo dun sa 17th. So maganda nga ho yan at by Wednesday pala yung mabibigay na. Kanina hinabanggit nyo rin na sa 17,000 ay hindi pa ho lahat din iyon at meron pang mga barangay na hindi pa nakakapag-submit sa inyo. So ibig sabihin nyo ho, itataas pa ho at lalo ang ating mga naapektuhang pamilya ay dadami pa ho at hindi lamang 17,000 mahigit. Ayan ho ay pag-distribution yung nadadagdagan. Ay hindi Hindi ho na, pero, talaga hong ang mga taong saka pa lang ho nagpaparamdam pag nakikita ng andyan na yung May binibigay. ipinamimigay- may ipinamimigay na. Expected po namin is 30% pa po yung madadagdag. 30% pa ho ang madadagdag. Pero sa barangay ho na sinasabi ninyo kanina hindi pa nagbibigay, ilang porsyento na ho ng 72 barangays ang hindi pa ho Ano nagbibigay ho, ng bali kopya? 3 barangay na lang naman po na kanina lang ho nag-submit, eh di kami po naman naka-72 na. So kompleto na ho pala Kompleto naman. na po, kompleto. Okay. Good So doon sa tally lang po. doon po sa ibinigay po ninyong tally, iyan na ho ang submitted by the 72 barangays. Yes po. So ang ina-expect nyo lamang po ay may mga magdadagsaan pa rin iba pagka naandiyan na yung ating mga ipinamimigay. Oho. Oho. At yan naman po siguro malalaman din ng barangay at ang barangay din na magsa-certify para ho maidagdag natin doon kasi kung talaga ho sila ay tinamaan din nga po ng bagyo at basta ho may barangay certification ay tinatanggap naman ho natin sa DSWD. sir. Ano ho? Apo. Mabalik pa rin po ako dun sa inyo pong sinabi kanina kasi nung isang taon ang sabi po ninyo ay meron din tayo, tinamaan din tayo ng bagyo na nung parte October ata o November ay tayo tinamaan ng bagyo. Ilang families po kaya kung naaalala ninyo ang naging ang naapektuhan ho noon? Last year ho ay mga 2,500, more or less 2,500 po, sir. So mga Kasi identify lang po 2,500 namin ho. ay 11 barangays lang po. Okay. Ang nanghingi, majority po ay from the West District.
Kasi dito ho sa aking kopya na hawak po ngayon, meron po tayong inaprubahan na sa pre-disaster din po noon na sa 70%, meron po tayong inaprubahan na 1,500,000 para ho sa ating pagkain. Ang nakalagay po dito ay purchase of food commodities. Ito ho ay 1,500,000. Ito pong lahat ay naubos ho. Sir, ang panahon iyon kasi ang babanggitin ko po ang mga nakalagay po dito na sa atin po sa MOOE ay 500,000, sa atin pong training and seminar ay 1.5 million, sa purchase of goods ay 1.5 million, sa drugs and medicine ay 300,000. Sa atin pong other supplies expense, may donation po tayo na 1.8 million. Meron pong insurance expense na 3.5 million. Medyo malalaki rin po itong amount at siguro kung kayo ay nasa tamang o kaya kayo ay pwede rin sumagot dito, mamaya po itatanong ko po ito kung kayo po ay bilang nasa disaster committee po natin ay meron hong karapatan na sumagot at makapagbigay po ng kaunting liwanag. Ano po? Pero ang gusto ko lamang po sana unang liwanagin dito ay yung 1.5 million po na purchase of good. At ito po ay food commodities at ito po ay noong 2013 po natin ang naprubahan. Ano po? Ano po ang masasabi niyo po doon sa ating 1.5 million noon at 2,000 na families? Yes po, yun yung kay Bagyong Ofen, majority po ay flood ang ating sinabana. So dito ho sa Riles, nakapamigay ho tayo ng 1,300 blankets and 1,300 mats. Dahil yun ho yung hiningi nila during that time, plus 5 kilos of rice po. So yun ho yung ating naipamigay doon po sa mga biktima po ng Bagyong Ofen. So ang ating pong naipamigay na relief goods lamang po noon ay sabi ni blanket, mat, and may mga sardinas din po. Sardinas at saka noodles at saka bigas. Opo. Yung 1.5 million ho ay doon lamang po natin pwedeng i-apply sa bigas, sa noodles at saka ho sa sardinas. Doon sa mat ho at saka mga blanket, hindi po pwede natin i-apply yun kasi it's specified here in the ordinance and in your resolution na ito po ay purchase of food commodities. Ano po? So naubos po yung 1.5 million po nung nagdaang taon para ho sa pagkain? Yun hong sa 1.5 sir, at talaga sir kami ay nag-0-0 pa po. Kami ho ay pinagkasya lang ho yun sir kasi yung ibang barangay katulad ho ng Bugtong ay tigda 2.5 kilo na lang po ang napamigay namin last year po sa Bagyong Ofen. Yung ibang barangay hong mabilis-bilis ang kapitan ay di 5 kilo. Pero yun hong ibang nahuli po at pinagkasya lang ho yung budget natin, ang iba po ang natanggap lang 2.5 kilos po. So wala na ho tayong natira doon. Kaya katulad nga ho ng sinabi ni Consuelo kanina, siguro ho dapat ho asahan na natin na tayo ho maglagay pa rin ng naka-inbox ho natin ng mga pagkain at para bago pa rin dumating ang disaster ay makapagbigay ho tayo ng mga pagkain na kaagad na pang ilang araw ho siguro o pang isang araw man lang sa ating mga kababayan at ako ho sumusuporta na siguro ho makapag-imbak tayo ng pagkain para ho sa maagarang distribution. Ano ho, kulang na tayo ng 1.5 million at ngayon ay nasa 3 million na tayo, baka humamay pag-uusapan ng Sangguniang Panlungsod na bumawas pa rin dito sa pre-disaster at magbigay naman para sa iba pang food and shelter na kinakailangan natin. At siguro lahat ng mga kasama natin dito ay aprobahan yan para sa agarang pagbibigay ng mga relief goods, pagkain at saka shelter sa atin hong mga kasama. Ang isa na lamang po, bago ho kumuna tapusin, actually madami po akong tanong, pero alam kong napakadami pa na inyong gagawin at madami yung nag-iintay din sa inyo. Gusto ko lamang ginawin dito ho naman sa pinaaprobahan ho ngayon na pre-disaster na 70%. Meron ho nakasulat dito na Barangay Seminar Orientation, BDR, RMC, na 5 million. Apo. Ito kahit magsa-seminar po, may kasama na hong bigas kaagad na kasi may nakalagay dito na provision ng 5 kilong bigas. Ito ay para sa mga nagsa-seminar ho kaagad ibibigay?
Hindi po, ito ho ay barangay mitigation program po in preparation po for disaster. So kasi hindi lang ho ang barangay council ang ating binibigyan ng seminar. Nagkakameron pa rin ho tayo ng kami ho ay sumasabay sa barangayan at amin ho ipinaliliwanag kung ano ho yung dapat nilang gawin. At saka yan yung 5 kilos of rice para ho yung put forward ho ng ating mga kabarangay sa declogging ng kanilang mga tapat, paglilinis ho ng tapat niya, linis niya, o tapat ko, linis ko. So, yan ho ay tulong ng gobyerno o para ho sa pre-disaster preparedness po ng ating mga kabarangay. Kasi kung council din lang po ang aasahan natin, hindi ho sila sapat sa pag-respond sa buong barangay nila. Kaya majority po sa amin ng family development session na ginagawa sa barangay, talaga pong iyan ay aming pinatatawag din sila. Parang kapalit na din lamang po ng tulong ng gobyerno. Sorry pong ating pameriendahin. Dahil siyempre, inabala ho natin sa seminar, ay mas gusto pa ho nila din ay bigas. Kasi yun ho ang kanilang nire-request. Nabanggit ho ninyo na kayo'y kasabay na ho sa barangayan. Yung ipinamimigay ho na bigas tuwing nagbabarangay, dito po nanggagaling? Hindi po, meron hong allotment ang mayor's office sa bigas po, sa barangayan. Pero kanina ho nabanggit ho ninyo na kasabay ho ninyo sa pagbabaranggayan, tapos kayo namimigay din ng bigas, na sa halip ho na pamerienda ang inyong ibigay, bigas na po ang inyong pinamimigay pag nagbabaranggayan. Ay dito po rin nga nanggagaling ang ating pondo na pinambibigay ho natin ng bigas. Hindi ho, partially lang ho siguro, sir, yung sa Barangay Disaster Council po. So, partial po. Apo. Yung kaya ho naaayon sa ating batas, alam ko ho at natutuwa ho ang ating mga kababayan at binibigyan po natin ng mga bigas, binibigyan po kaagad natin ng tulong po na pang-ayuda sa kanilang pang-araw-araw na kinakain o pang-araw-araw na hanap buhay. Pero ito ho kaya ay tama po at naaayon po kaya sa ating batas na ang atin pong bigas na nakalaan po para sa ating pre-disaster ay doon po natin pinamimigay sa baranggayan. Pasensya na po kayo at ngayon ko lamang po kasi narinig po yung mga bagay na yan. Ano? Okay lang po. So, sa iba hong bayan talaga, ito ho ay ginagawa din, even the National DSWD po. Kaya ho sila nagbibigay ng food for work, cash for work. Ito ho ay mitigation activities po nila para ho ma-involve ang mga kababayan natin. Unang-una nga po, katulad ng ginagawa po namin, nire-re-echo po sa amin, and then the DSWD, kami po naman ay nagpi-feedback din sa local chief executive for the approval po ng ginagawa naming disaster orientation in the barangay. So, para din po sa information ay hindi ho, isang beses lang namin ito ginagawa. Iba't ibang grupo ho, iba't ibang sector, binibigyan ho namin ng family development session na kung saan po naka-incorporate po doon ang pre-disaster activities na pwede pong gawin ng ating mga kababayan. Sige po, at isang araw na ho natin siguro mas pag-usapan ho yung mga bagay na yan. Pero ako po nagulat na yan po ay kasama po sa pagbibigay po sa ating baranggayan, sa pagbibigay ng ambigas sa ating po mga baranggayan at na dito ho pala partially kinukuha ang ibinibigay po natin. Pero ang importante po kasi ngayon ay maibigay pa po natin sa ating mga kababayan kung ano ho talaga ang nararapat sa kanila, kung ano po ang mga makakatulong, lalong-lalo na ho sa food and shelter sa ating mga kabarangay. At siguro mamaya ho kaming mga nasa sangguniang panlungsod ay pag-uusapan kung ano ho ang mga aaprobahan pa para ho mas lalo nating ma-implement at ma-deliver natin sa ating mga kababayan. Yun pong inyong binanggit siguro kanina ay isang ibang araw na ho natin pag-usapan at siguro ho ay mas kailangan ho natin ng marami hong paliwanag pa rin ho diyan. Pero unahin po natin ang ating trabaho. Maraming salamat sa DSWD sa inyong ginagawang tulong, sa lahat ho ng ahensya ng ating hong gobyerno na tumutulong ho sa ating mga kababayan. Kami ho sa Sangguniang Panlungsod ay nagpapasalamat sa inyong agarang aksyon. Maraming salamat po. Noted po. Thank you po. Siguro last na councilor na po ito before we accommodate naman po ating taga-Batelec. The Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, ngayon po ay meron na tayong nakatalang nasa 17,000 pamilya na apektado. Siguro naman po ay yung pagiging apektado noon ay dahil talagang tinamaan. Kami rin ho'y apektado. Pero hindi ibig sabihin ay nangangailangan ng yero, nangangailangan ng relief goods.
At identified naman po natin sigurado, madali naman pong i-identify sa buong lungsod ng Lipa, alin yung mga lugar na greatly affected. Kasi po, in due time, I will be sponsoring an ordinance, siguro po, declaring in each district an evacuation center. Like for example, in North District, Marawi, Nisluban, na meron pong magandang gym. Kahit papaano, pwede natin dong lagyan ng mga facilities upang maging evacuation center. Halimbawa ay East District, Antipolo or Pinagkawitan, and Barangay Sabang, na meron na din pa tayo hinihinging 2 million. South District, halimbawa po ay Ludlod, at saka po ay Banay-Banay. South is Sampaguita, Barangay Sampaguita, and halimbawa Ludlod. Ano po? Ang West District, pwedeng Banay-Banay and Barangay Pinagtungulan or Bulaklakan. Ano po? Sa Urban District naman po, nandyan ang Barangay 7, pwede, nandyan ang Barangay 2, at ang cultural natin na pwedeng maging mapondohan na lang natin yan, ma-rehabilitate natin, at nang maging strategic po. Kasi, to me, magkaroon tayo ng isang bagong evacuation center sa Kulahinan Lungsod ng Lipa, na ito pong lupa ng ginagamit natin dito is talagang intended for sports facilities. Hindi po for evacuation center. Kaya po yung lupang yan. Ano po? And kung ito naman po ay pwede ring maging evacuation center, ano po? Pang kalahatan. Ano? Pero nakakapanghinayang lamang po na magtatayo tayo ng panibagong 25 million worth. Siguro kung 25 million, bahaginin natin 5 million sa lahat ng distrito. Palagay ko, napakagandang mangyayari at strategic pa po. And ma-identify nyo ngayon sa resulta ng epekto ni Glenda, yung mga greatly affected barangays, kung saan talaga strategic location, o ma-identify nyo aling eskwelahan ang pwede nating gawin, isama sa ordinansa na automatic, ay yun ay evacuation center. At saka yung gym ng mga barangay. Dahil tayo po sa buong lalawigan ng Batangas ang may pinakamarami at magaganda at matitibay na gymnasium na po pwede po talagang maging evacuation center. Ano po? So, yung po titingnan natin dito yung pagiging strategic location. Kagaya po na binabanggit kanina, naapektuhan sa halang, dadalhin mo pa dito. Ay paano kung nakablock na ang mga karsadang yan? Kailan pa natin napadating dito sa Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa? Whereas kung meron tayong identified sa West District, sa 5 distrito, na kung saan doon na natin pondohan ng evacuation center at magkaroon tayo ng isang bodega dito sa ating City Hall na lagayan. And tatanong ko rin po, magkano ba yung po pwedeng halaga na manggagaling sa national? Is it commensurate to the 25 million worth na evacuation center na kanilang hinihingi para tayo mabigyan? Baka naman hindi na natin sila kailangan dahil taon-taon pwede tayo magpondo niyan. Di Pero ba, sir, Mr. alam niyo Chair? po ay nung mag-meeting po kami sa national, naiinggit nga ho talaga ako sa ibang bayan kasi sila hakot ng hakot, kami hindi makahakot. Kasi ang qualify lang talaga ay may malaki kang warehouse na pwedeng paglagakan po, na government property po ang warehouse. Okay, so siguro po hindi evacuation center ang ating kailangan. Ang kailangan natin ay isang malaking warehouse. Including po yung evacuation center. Kasi nga po yung evacuation center dapat strategically located. Apo. In Meron this, naman po, in this site na alam natin bumabaha din at hindi maganda ang drainage system, ano po, ay hindi siya strategic location. Ang strategic location, in my perception, is by district. Sa lawak po ng lungsod ng Lipa. Dapat po talaga per district ay meron tayong evacuation center. Dahil magiging problema din natin soon kung evacuation center natin ay iisa. Ay ang pagtatransport na lang ng mga tao galing sa mga bukid-bukid ay problema na. Lalo na kung marami pa hong tumumbang mga puno. No? Na ngayon nga, sabi nyo, nagpo-purchase na, palagay ko sa susunod na panahon, hindi na problema ang pag-clearing. No? Dahil ang mga barangay, siguro sa susunod na taon, hindi na kayo hihingi o hindi na magpo-purchase ng pang-chainsaw. At hindi na rin magpo-purchase ng kung ano man ang inuulit-ulit lamang po natin dito.
Kagaya ng nabanggit nga po ng ating mga kasamahang konsyal, sayang naman kung ang ating pondo ng pang-calamity ay napupunta sa hindi tamang pagkalagyan o sa ibang paggamit na meron din po tayong nalalaman diyan. So, ang ina-identify po natin dito is saan ba talaga merong naapektuhan. Doon po tayo mag-focus, doon tayo mag-concentrate. Halimbawa, lahat ng nasa simula banay-banay hanggang bugtong na mga riles, diyan po tayo mag-focus. O yung mga laylayan natin na may mga ilog, na may mga creek, doon po tayo mag-focus. Huwag po tayo mag-focus sa kulahin ng lunsod ng lipa. Dahil sa kulahin ng lunsod ng lipa, mawalan ng kuryente, nawawalan ng pasok. Bakit? Walang tangke. Basic. Tapos magiging evacuation center natin. Ay di lalo na kung naging disaster tayo doon, na wala namang pasilidad. Ito building ho. Hindi ho nakalagay siguro doon ang water tank. Siguro ay i-focus natin doon sa strategically located areas. Ang pag-identify natin ng mga eskwelahan na pwedeng evacuation center, mga gymnasium na pwede nating lagyan ng pasilidad, dagdagan natin ng CR, dagdagan natin ng mga water tanks upang nang sa gayon, strategically located. At yung nga po sinasabi ko, kung commensurate po yung 25 million ipapatayo natin, magkano ba yung kinaiinggitan ninyo na kinahakot ng mga karating natin na munisipyo at syudad doon sa national na mga relief goods? Magkano po ba yon? Kaya po ng lungsod ng Lipa yan i-provide kahit hindi po tayo manghingi. Kahit hindi tayo manghingi. Huwag tayong mainggit na sila nakakahakot dahil sigurado marami sa kanila ang biktima ng disaster. Ang atin po dito, kaya na nating i-provide dyan dito. Huwag na tayong mainggit sa kanila. Itama lang natin ang paggamit ng ating pondo, Mr. Chair. Salamat po. Noted Lerma. po. Yes po. Siguro maraming salamat. Siguro yung concerns na ni-raise ng ibang councilor, yun naman ay hindi naman sila lang ang nagde-decide buong members ng disaster. Pero kino-comment ko po ang taga CSWD, buong kayo sa inyong staff sa inyong preparation before, during, and after the calamity. And alam kong napakahirap considering na kulang kayo sa taon, kulang kayo sa resources, pero I know na ginawa nyo yung inyong makakaya. So, we will proceed po sa ating pong taga Batelec. Baka po pwedeng makapag-update po natin ang ating pong mga kababayan regarding po sa status ng distribution ng power supply sa lungsod ng Lipa. Honorable Presiding Officer and the Honorable members of Sanggunian, good day po sa inyo lahat. Ngayon po, ang atin pong status ng electrification sa naging disaster po ng bagyong Glenda, sa tinatawag po natin na backbone at systems electrification. Ano po ba yung system? Yun pong primary lines na nagsusupply sa mga transformers. Ang amin pong naging trust nung unang linggo ay ang vital government agencies, commercial establishments po, na mapalagyan po natin ng kuryente agad-agad. At ang mga ang pagdudugtong po ng bayan-bayan, ibig sabihin po yung mga backbone, yung mga highways po. Ngayon pong araw na ito, nasa 70% na po kami ng electrification. At baka po yung mga barabarangay na mga makon po sa ating mga kagalang-galang na mga Sanggunian members re-raise po sa inyo ng tulong. Ang ating pong mga barabarangay ay may barangay po na may ilaw kasi po ay ipinin-point po namin yung mga areas na hindi po masyadong nawasak. Ngayon yun pong tuloy-tuloy po ang aming clearing operation. At mayroon pong barangay na partly. So, yun pong tinatawag namin lateral. Yun pong mga, kumbaga po, ito po ang highway o ito po ang main road. Yun pong mga lateral na marami na mga nasira. Ang inuuna po namin yun pong mga backbone nila para po sa ganun po, ma-pinpoint po namin kung ano pa po yung mga dapat namin gawin sa lateral. At yung mga bahay-bahay, yun po ay later po this week. At ang amin pong concentration din ngayon, may mga crew po kami na nagko-concentrate po sa water district, dun nga po sa mga backbone area. At lastly po sir, ang maipapangako po namin sa inyo, with the end of this week, hopefully sa system po, ibig sabihin po sa mga primary lines, 100% na po kami na ma-energize dito po sa lungsod ng Lipa. At yun po mga bahay-bahay po ay sa sunod-sunod na po yan, yun po mga isa-isa, dala-dalawang bahay po. Thank you sa inyo pong report. The Honorable Veloso is recognized.
Hello. Magandang umaga po. In fairness po kay Batelec, sa mismong araw, after po ng Typhoon Glenda, kita ko po na 4 na truck halos yung umikot, nakasalubong ko pa lang po yun. So, na-imagine ko po na talagang labas ho lahat ng inyong mga tao at labas ho lahat ng inyong gamit. Kaya lang po, sir, ang itinuturo po ng Metro Lipa Water District ay ang kakulangan din daw po ng elektrisidad para po sa pumping stations. Kaya daw Yes, po ma'am. walang tubig ang mga barabarangay. Totoo po yan. Yung pong 3-phase po na sinasabi kanina ni Metro Lipa Water District, ano po ang status ng pag-restore po ng electricity natin sa ganito pong pumping stations? Yes, ma'am. Thank you po. Yun pong sinasabi ng 3-phase kasi po ang kalimitan po ng bomba ng Water District ay gumagamit po ng 3-phase, yung pong 3 linya na primary lines. Ang karamihan po doon sa kanilang pumping station ay nagkaroon po kami ng problema doon sa mga linya. Ibig po sabihin, makikita niyo po na ayos ang linya pero yung mga insulators po at ang mga mismong yung linya ay hindi po fit para po magbigay ng power. Pero ngayon po ay kaya po akong pinadala ng aming mga boss, yung mga technical people, pinpoint na po nila at nakikipag-ugnayan na po sila sa Water District ngayon kasi po ay napinpoint na rin nila ay mga strategic na mga pumping station at rest assured po ang pangako po ng aming technical people hanggang Wednesday po kasi talagang problema po ang tubig. So within Wednesday po, kahit po hindi 100% restored yung sinasabi po ninyong backbone o yung sinasabi po ninyong primary lines, Apo. by Wednesday 100% may tubig na po tayo sa mga barabarangay. Apo, yun po ang trust po. Your Salamat po Honor. ng marami po. The Honorable Monte Alto is recognized. Sabi niyo po ay inuna niyo po yung mga commercial na magkaroon ng kuryente. Yung po bang 5 ay may kuryente na? Ang 5 po sir ay may kanya pong power distribution po. Pero meron silang kuryente ngayon. Meron po kasi sila, hindi ko po sigurado sir, kasi hindi po yun sa Batelec sir. Kasi yung pong section ng North na kung saan sa Malbar sila nakatap. Apa. Ano po ang status ng kanilang kuryente? Hanggang ngayon po wala pa rin silang kuryente. Ay along the highway naman po sila. Yun pong Malbar sir, ay meron po kaming, ang akin pong report sir dito, yung Lipa po. Pero yung Malbar po, meron po kaming mga technical people doon. So, wala po akong ngayong data sir. Kasi po yung barangay part ng Marawoy, Apa. Inusluban, Bugtong, Plaridel, San Lucas, Apa. yan po ay doon nakakonekta sa Malbar, apa. grid nyo ng Malbar. Apa. So, ano po ang status noon para makasagot naman po tayo sa mga taong nagtatanong sa atin? Ang naging problema po natin sir ay yung supply po ng NGCP galing po sa Calamba area. Medyo hindi pa po established po yung National Grid Corporation of the Philippines. No? Kaya po, mula po sa Tanawan, Malbar, hanggang po partly po ng Maraoy, ay hindi pa po mabigyan. So, ang ating po mga linya ay at any possible time at magbigay NGCP ay mabibigyan natin ng backbone. So okay na po yung mga linya. Pwede na po. Ang problema lang po ay yung... yung sa National Grid Corporation of the Philippines, sir. Ano po ang problema doon sa National Grid? Meron Ito po po ba yung rotational brownout na tinatawag o hindi? Hindi pa po, sir. Meron pa po silang inaayos sa sa parang Macban area po sa sir. Ang area po niyan ay from Tanawan, meron pong planta doon, Tanawan, Malbar, and part ng north part of Lipa City. So mga gano'ng katagal pa po ang pag-iintay? Sir, ang trust din po niyan ay hanggang Miyerkules po kasi nag-meeting po kami kanina. Hanggang Miyerkules ay hopefully, sir. Pero the soonest possible time, sir. Okay po. Salamat po. Thank you, sir. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho ulit, Mr. Presiding Officer, sa atin pong taga-Batelec. Ako yung bumabati rin ho ng isang magandang umaga. Narinig na naman ho natin ang mga kaunti-hong suggestion at mga komentaryo ng ating mga kasama. Ako kasi kanina may binuksan po sa atin pong Water District at nabanggit nga ho nila kanina na ang kanilang tubig para ho dumaloy ang kailangan ho kuryente. At yan naman po ay sinabi nyo na rin ho kanina, talagang ho kailangan. At kanina nga ho narinig ko na rin ho na meron na kayong mga teams na talagang itinatalaga para ho sa atin hong mga water district na pumping station. Kasi ako humihingi ho ng listahan sa kanila kung alin po talaga
yung mga pumping station po na wala hong kuryente, na hindi ho tumatakbo ang kanilang mga pumping station. Kaya ho kami po siguro kung makakapagdala ho sila sa amin kaagad ng kopya, ay furnishan po namin kayo ng kopya para naman ho ma-check na, ma-double check pa rin ho natin kung alin po doon sa mga mga pumping station ang talaga hong baka mabibigyan ho natin ng prioridad. Kasi meron ho kanina, kasabi nga ho ni na Konsyal Patmon, ang ibang tao, wala na hong mainom na tubig, wala na hong maisama sa pagkain, panlinis na kanila pagkain bago lutuin, ay talaga hong kawawa po ang ating mga kababayan. At siguro baka po pwede nating i-priority po yung mga yan kasi sabi nga ho kanina, hindi naman ho basta single phase lamang na kuryente ang kailangan ho ng mga pumping station, kundi yung mga 3-phase ho na kuryente ang kailangan dun sa pumping station. Ay baka naman po pwede ho nating i-prioridad. Alam ko ho na ang Batelec ay talagang tuloy-tuloy na rin ang pag-ikot. Pinapasalamatan din ho ang Batelec sa serbisyo ho na ginagawa ho ninyo sa lungsod ng Lipa. Ay yun na nga hulaan, syempre ho, hindi ho natin mayaalis na ang mga tao ho ay maghahanap ho talaga kasi ilang araw na ho nakakatapos ang bagyo. Sana naman po tulungan po ninyo na mai-priority ho natin yung ating pong mga pumping station para ho kahit papaano ho ay maibsan ho ng kaunti ang pangangailangan ho ng tao sa tubig at siguro nga ho kung hanggang Wednesday pa aabutin ang pagkukumpleto ho ng ating kuryente. Ayun gawin makaka 100% na by Wednesday. Yun po ang aming trust, Your Honor. At maraming salamat po, Your Honor, dun sa inyong concern. Pero rest assured po na ngayon pong umaga din ay pinatakbo na po ng aming mga technical people ang mga tao na sa makipag-ugnayan din po agad sa Water District para po ma-pinpoint talaga kung alin ang pinaprioritize ng Water District na makapagbibigay ng mas magandang serbisyo ng tubig. At yun, kung ano po ang priority ng Water District, yun po ang aming priority. Salamat po ulit. Kami po naman dito sa aming opisina makikipag-ugnayan din po sa inyo at para ho ma-identify din ho natin kung alin ho ang mga nawalaan tapos ay kung alin na ho ang mga meron para ho unti-unti ho natin i-restore ang tubig at saka ang kuryente sa ating lungsod. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Your Honor. The Honorable Monfero is recognized. Kanina ho ko yung magsalita ay morning, ngayon ho ay hapon na, tanghalin tapat. Ano ho? Sa atin ho nga representative ng Batelec, may tatanong lang po ako kasi 2 days ago, meron ho nga lumapit sa akin na paano daw ho yung kanilang kontador ay nalipadan ho ng, hindi alam kung saan nanggaling na yero, nagkaputol-putol ho pati yung linya nila, bukod do sa yero may kasama pang kahoy, ay nabasag ho at ang iba naman ay nadala ho ng baha. Kasi sa ho dito sa may papuntang Ludlod, ay meron ho diyang gano'n ang pangyayari, natumba ho si yung kinakabitan ng kontador, ay nadala ho ng baha na wala na. So ano ho ang inyong masasabi regarding po doon, yun daw po ba ay libreng magkakabit uli kayo? O paano po ba at ng ating masagot yung ating mga kababayan na may mga problema po sa kanilang mga kontador at mga linya na nawala at nadala na ho ng baha? Yes, thank you, Your Honor. Your Honor, pagkatapos po namin mailawan ng 100% ang lahat po ng barangay, yun po ay lahat po ng mga nasira ng bagyo at mga nawala po doon sa ating mga kabayan Tagalipa ay amin pong papalitan. Nalibre po yun. So po yun, yung mga nasirang kontador kasi yun na rin po ang tulong na kasi hindi na rin natin pababayaran sa yung mga wire. Umutang na rin po kami sa mga lending institution para po maibigay na rin po yung mga serbisyo na kailangan po natin kababayan sa Lipa. Maraming salamat po kasi ay may mga tao hong nagtatanong na hindi naman ho natin masagot ng direksang yan ho ikakabit ng Batelec ng libre. Pati nga ho yung mga linya nila ay nawala daw. So magaling po at ito ho ay nalinaw ninyo ngayong umaga, tanghaling ito, na doon sa mga kababayan natin na nawala ang kontador, nawala yung linya, ay personal po ninyong papalitan ng wala namang kaukulang gastos. Tama po ba? Kasi sila po ay biktima rin po ng ating ng typhoon na Glenda po. Okay, maraming salamat po. At sana ho, at sa ating mga kababayan, sa ating mga naririto nakikinig, ipabot natin yung sinasabi ng ating representative ng Batelec with regards po doon sa mga nawala ng kontador, nawala ng linya, na nadala nga po ng bagyong Glenda. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Your Honor. Kung wala na po, marami pong salamat sa mga taga-Batelec. Nakita naman po namin yung inyong action dito po sa disaster pong ito.
Siguro 1 minute, recess then resume na tayo na session. Session resume. Mr. Secretary, business for the day. Business for the day, number 1, supplemental budget of Barangay Duhatan. Refer to the Committee on Appropriations. Ordinance adopted by the Sangguniang Barangay, Barangay Lumbang. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Kautusan bilang 4, adopted by Sangguniang Barangay, Barangay Lumbang. Refer to the Committee on Peace and Order and Barangay Affairs. And number 4, reclassification request of Mr. Nestor Martija. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Don Dinatok is recognized. Mr. Chair, as chairman of the Committee on Appropriation, I move that item number 1 of the business for the day be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget for 2014 of Barangay Duhatan in the amount of 175,870.60 for third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? Urgent matters? Urgent matters, the Honorable Joel Puwa is recognized. Privilege pa ba? Mr. Chair, ito po yung refer na sa akin ng mga nakarang session po natin regarding po sa reclassification request ni Ms. Lourdes Peña at ni Mr. Pablo Batan. Ilang square meter? Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Ms. Lourdes Peña with an area of 276 square meters, portion of the property with a total area of 586 square meters, from residential to commercial use located in Barangay Uno. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Isa pa. I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Mr. Pablo Batan with a total area of 561 square meters from agricultural to residential use located in Barangay Sampaguita. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Katipon is recognized. Katulad ho nung discussion kanina sa Water District, ako ho ay nagpapasa na sa resolusyon na sa permiso ng lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlusod na tayo ho at least kung hindi man 100% ay 50% mag-grant ho ng water ng directors ng Water District yung discount na 50% sa water bill ng July. Baka mo ho mag-grant ay siguro mas maganda. So with the permission of Chairman of Committee on Public Utilities, I may pass a resolution requesting the Board of Directors of the Metro Lipa Water District to grant a 50% discount on the July water bill of Lipa City consumers in the light of the destruction brought by Typhoon Glenda. Any second? Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang isang NGO at abogado na nag-request lamang po na sila ay hindi muna mapangalanan sapagkat ang akin pong binabanggit ay may patungkol sa budget natin sa ecological solid waste management. Dahil di umano, sa kanilang pakikipanayam sa ating Senro, ang sinasabi daw po ng Senro ay walang pondong inaprubahan ang sanggunian
at hindi natin sila binigyan ng pondo para sa MRF, para sa solid waste management. Mr. Chair, I would like the public to be to know that in our approved 2014 budget, we allocated 29,256,168.40 pesos na kung saan ay kalahating milyon. Ito po ay para sa materials and equipment for maintenance of cleanliness on city streets, public market, public parks, and buildings. Sunod po, 1 million para sa establishment of MRF in the barangays. Sunod po, purchase of lot for the MRF project, 7 million. At ito po ang pinakamalaki, 20,756,168.40 para po sa collection and disposal of residual waste. So, nasaan po ang sangguniang panlunsod? Full support, wala pong binawas ni isang kusing sa hiniling ng Senro at hiniling ng ehekutibo para sa taong 2014. Kaya po, buong-buo ang suporta ng sangguniang panglunsod para sa solid waste management ng lungsod ng Lipa. Kasama pa po dito ang dagdag pondo na 130,000 para sa mobilization of Solid Waste Management Board and Barangay Solid Waste Management Committee. Kasama pa po dito ang may kalahating milyon para po sa Environment Education and Advocacy Project. Kaya po siguro dapat wala tayong problema sa basura dito sa lungsod ng Lipa. Sa ating mga kababayan, kayo po ay nagbabayad ng garbage fee. At ito po ay nagkakahalaga ng may 10 milyon kada taon ang ating nakukolekta. Ang pinopondo po ng lungsod ng Lipa at inaaprubahan ng sanggunian, lalo digit sa taong ito ay mahigit 30 milyon ang ating inaprubahan. Kaya po, hindi po pwedeng sabihin ng taga-Senro na ayon sa mga NGO na ating nakausap na nagrereklamo po sa atin dahil ang tinutukoy po ng Senro, binabato po ay hindi raw po binigyan ng pondo ng sanggunian ang Senro para sa pagkolekta ng basura para sa solid waste management project. Kaya po sana ito ay ma-refer po, Mr. Chair, sa Committee on Environment upang magkaroon ng pagsisiyas at paglilinaw. Baka po ang wala ay programa na tama at angkop para maging malinis ang lungsod ng Lipa. Programa na tama at angkop mula sa Senro. Baka kung alam lang nila, humingi ng pondo at umupo sa kanilang mga opisina. Salamat po, Mr. Chair. The matter brought up by the Honorable Linatok is referred to the Committee on Environment. Siguro po yan, additional lang po sa sinabi ni Consel Don, nagiging pattern na po kasi ng executive, lalo na po ng ibang department heads, na pag meron po silang mga projects or programs na hindi po nila kayang i-implement sa ating pong mga kababayan, ay bine-blame po ang sisi sa sanggunian. I would like to inform sa lahat po ng mga Lipenyo na tayo pong sanggunian po halos lahat po ng hinihiling nila ay atin pong binibigay. And at the same time ay hindi po dapat nagtuturoan. Hindi po dapat hindi kayang gawin kasi po yung nangyari sa akin yan na yung mga pinamimigay po natin na kontador po ng tubig ay hindi po nakakarating. Ang sabi po ng mga tao dahil hindi pa raw po approve ng sanggunian yung MOA. Samantalang yung po napakatagal na po natin approve. So, ayusin po natin yung sistema na wag po tayong magturuan ng kung sino po may kasalanan. Kailangan po tayo magtulungan para po mabilis yung serbisyo sa ating po mga kababayan. So, the Honorable Mendoza is recognized. In addition lamang po, Mr. Chairman, kasi maganda ho ang sinabi po ng ating kasama na si Consel Don Linato, with due respect po sa chairman po ng ating Committee on Environment, baka naman po pwede ho na kasama ho ang ating pong Committee on Appropriations doon sa gagawin pong committee hearing at doon ay maparefer din po
kahit po ang lead committee ang atin pong Committee on Environment. Kasi ho, ito naman po ay in aid din of future legislation. At kasi nakita ho natin dito na napakalaki ho ang nailagak na pondo ho ng Sangguniang Panlunsod para ho sa mga proyektong yan. Mas maganda ho siguro na check pa ho natin kung kulang pa ho ang kanilang pondo kaya hindi po nila na-implement, ay didagdagan pa ho. Kung ito naman po ay sobra, palagay ko naman dapat din hong bawasan ng Sangguniang Panlunsod kung ito naman po ay sumasobra. So, Mr. Chairman, The matter is likewise referred to the Committee on Appropriations. Thank you, Mr. Chairman. The Honorable Katipon is recognized. Yun yung binanggit ni Consihal Linatok at saka ho nag-comment na ang Vice Mayor. Ito isang sensitibong issue na marami na rin ho kaming naririnig sa labas na hindi raw iniipit na Sangguniang Panlunsod. Ang kailangan ho sana, ito i-address ko sa ating punong lungsod sa City Administrator. I-evaluate nila kanilang mga department head. Kung tayo nga masusunod, dapat ang mga department head ay co-terminus. Kung hindi makaya co-terminus, ilipat ho, i-detail doon sa iba. Masakit ho, katulad ho ng basura. Kung nakita lang ho yung basura doon sa May Robinson noon hong isang araw nung nagbabaha na at nung matapos ang baha nung araw ng Huwebes, talagang sasabihin kasalanan ng kalikasan, hindi ho. May pagkukulang ho ang tagadampot ng basura. May pagkukulang ho ang sentro. Sa ating kagalang-galang na mayor, kung kailangan ho yung papag-resignin ng mga yan, mga department head ho, para maging matino ho itong gobyerno ng lungsod Dalipa. Yun lang ang gusto kong susog. Any other privilege? Kung wala na po, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Magandang hapon po sa ating lahat. Ipagpaumanhin po ninyo na maisingit din po natin ito sa malayang talakayan kahit tayo po ay medyo hindi pa po lahat nagtatanghalian. Nais ko lamang po sanang bigyan ng pansin ito po mga signages na alam naman po nating naging peligroso lalo na po nitong nakaraan po nating bagyuhan. Nais ko po sana magbungkahi at magpasa ng isa pong akdang ordinansa o po sa regulation ng signages at mga outdoor advertisements lalo't higit sa mga panahon po ng kalamidad. Kung mapapansin po natin yung mga makakabago na pong mga buildings ay hindi na po ngayon naglalagay ng mga signage na nakalagay sa mga baka lamang o nakasabit o kaya naman po ay nakalagay lamang po sa scaffolding. Ngayon po ang pinaka sinasabing disaster resilient na signage or outdoor advertisement ay nakakapit na po doon po sa mga dingding o mga konkretong walls. Kaya din po akin pong iminumungkahi sa pakikipagtulungan po sa komitiba kung saan po ito mapapabigay ay atin pong regulahan na o atin pong limitahan ang mga signages na ito sapagkat pag naman ho ito'y nakakos ng damage ay sasabihin po ay force majeure o kaya po ay acts of God, kaya po wala pong liability. Pero dito po sa atin pong i-impose na ordinansa sakasakali pong kanila pong outdoor signage o kanila pong public advertisement ang maging dahilan para po makasira ng property ng ibang tao, we will make them liable as well. Ito lamang po at sana po ito po ay mabigyan ng pansin kaagad ng komitiba upang bago pa man ho mag-invest ang atin mga kababayan sa Lipa para po sa restoration and repair ng mga outdoor signages po nila ay mai-incorporate na po ito sa kanila pong mga plano at i-upgrade na rin po into more disaster resilient infrastructures, ito po mga signages and outdoor advertisements. Yun lamang po at maraming salamat. The matter brought up by the Honorable Veloso is referred to the Committee on Public Safety. Privilege? Wala na motion? Any second? The session is adjourned.
Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.